kapatid na si Nanay Letty. Siya ay umauna sa pamamahinga, taglay ang pag-asang siya ay muling mabubuhay. Tungayan sana natin ang krus ng Panginoong Hesus. Mula sa kaibuturan ng ating puso, ihayag natin ang ating paniniwalang hindi magwawakas ang lahat para kay Nanay Letty sa kanyang pagkamatay, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng buhay. Kaya nga kay Jesus na tumugon at nagpalaya sa atin mula sa kamatayan at sa takot na mamatay, tayo nang umawi. Ukol sa ating yumaong kapatid na si Nanay Letty. Kapal na namatay, dahil sa iyo ay mananatiling buhay. Dahil din sa iyo, ang aming mga katawan ay hindi maglalaho sa aming pagkamatay, kundi dumaranas lamang ng kaluwalhatiang pagbabago. Tinatanggap namin ng maluwag sa aming kalooban ang pagyaw ng aming kapatid na si Nanay Letty. Yayamang siya ay tinawag mo na sa aming piling. Kung ano man ang kanyang pagkukulang, ay pagpatawad mo na sana. Isaalang-alang mo na ang mga dinanas niyang kahirapan at ang kanyang katapatan sa iyo at sa kanyang mahal sa buhay. Ipagkalaw mo sana itong aming kailingan sa pamamagitan ni Jesus na nabubuhay kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sa lupain ni Os ay may isang taong nagngangalang Job. Siya ay napakabait at walang maipinta sa kanyang pagkatao. Nagpipitagan siya sa Diyos at umiiwas sa anumang kasalanan.
Ukol sa mga isda, may mga katawang ukol sa mga hayop. Kaya gayon din ang pagkabuhay ng mga patay. Ang inihasik at nabulok ay mabubuhay ng walang pagkabulok. Ikatlong pagbasa. Pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga Hebreo. Si Jesus ay maligay na ngayon at pinangangalan dahil sa tinis niyang kamatayan. Niloob ng Diyos na siya ay mamatay ukol sa kapakanan ng lahat. Ng Diyos upang sa pamamagitan nito ay luwalhatiin ang anak ng Diyos at si Jesus ay 2 araw pang lumagi sa pook na iyon. Nating lahat naniniwala sa Kanya. Sinasabi niya na ang yumao sa daigdig ay hindi patay, kundi natutulog lamang. Ayon sapagkat tayo mga naniniwala sa salita ng Hesus sa Ebanghelyo ay hindi mamamatay. Yan ay laging mabuhay dahil kay Jesus at sa pagyaw sa daigdig na ito ay laging magtaglay ng bago at walang hanggang katapusang buhay na Jesus. Hilingin natin sa ating amang minamahal upang ang mga binigyan ng banal na tinapay na katawan ni Jesus ay laging magtaglay ng kanyang bagong buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Hilingin natin sa ating amang minamahal.
bining sa iyo'y kanyang ipinunla. Tulad ng mabangong samyo ng kamanyang, ang halmuyak sana ng iniwang mga kabutihan ay lumaganap sa aming lahat na iyong nilisan. At tulad ng pagkatupok at pagpawi ng usok ng kamanyang, ay maparang nawa ang alaala ng iyong pagkukulang. Sa piling ng may kapal na sa'yo'y lumikha, ikaw, Nanay Leti, ay lagi sanang mamayapa. Ang kapatid nating umalis, gayon din tayong naiwan, ay sama-samang magtamasanawa ng pagpapala ng may kapal. Ama, Anak at Espiritu Santo, ngayon at magpasawalang hanggan. Ipadaman niya ang kanyang awa sa ating yumawang kapatid na si Nanay Leti at sa lahat ng kanyang iniwan. Sabihin natin sa kanya, tinanggap ng iyong kagalang-galang na mukha. O Jesus, alang-alang sa masakit na hampas na iyong tiniis. Tanggapin mo sa iyong ligaya si Nanay Leti. O Jesus, alang-alang sa koronang tinik na pinupong sa kabanal-banalan ng ulo. Tanggapin mo sa iyong ligaya si Nanay Leti. Ang ating pagdiriwang, humayo tayong mapayapa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang BCBP community po ay lubos na nakikiramay at nakikidalamhati sa aming Brother Fred, Brother Oyet, Sister Emmy, at sa lahat po ng mga naiwan ni Nanay Leti. Hindi ko rin nakita. Hindi kita pababayaan. Nagkaukit man pagkailanman sa aking palad ang iyong pangalan. Malilimutan mo ng ina ang anak ng
sila